magandang araw. Si Miss Jen po ulit ito at andito po tayo ulit sa ating paboritong tambayan, mga kwento ni Miss J. Isang panibagong kwento na naman ang ating sabay-sabay na pagsasaluhan for today. Pero syempre, kahit alam kong nag-aabang kayo ng bagong story natin ngayon, ay nag-aabang din kayo dyan na ma-shout out. Kaya naman hi to Ariel Pelaco, to Arlene Tablo from Taiwan, and also to Glenn Michael. Present daw siya. Ayan, thank you po. And to Jen Risoilo. Ayan. Thank you, ma'am, for listening. And to Margie Andrada from Hong Kong. Ayan, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik. And of course, before we start, nais ko din pong pasalamatan ang Malagos Garden Resort sa isang talaga namang sobrang gandang experience with my family. Pumunta kasi kami doon. Maraming salamat po sa experience. And I would also like to invite everyone na if makapunta kayo ng Davao City, it's still harvest season, no? Marami tayong mga prutas na ma-experience sa Davao City, matitikman. Ayan, wag yung kakalimutang bisitahin ng Malagos Garden Resort if you want to have a complete Davao City experience. Ayan. It's still, I think, kadayawan season ngayon. Kaya naman, wag yung palampasin na bisitahin yon at doon yung matitikman ang talaga namang world-class na chocolate na talaga namang galing talaga sa atin, Thank you po so much sa inyo. Ayan, kaya naman ngayon ay sisimulan na nating magkwento. At eto nga ang kwentong isinulat ni Ponyang tungkol kay Aryan at Vito. Kaya naman po kung handa na po kayong makinig dyan, aba ay tumutok na. Simula nang masaktan dahil sa pag-ibig, ay pinangako na ni Aryan na hinding-hindi na siya basta-bastang magtitiwalang muli. Hindi na siya iibig dahil alam niyang sa huli ay siya rin lang naman yung masasaktan. Ngunit mapanindigan pa rin kaya niya ang pangakong yon sa kanyang sarili kung biglang dumating sa buhay niya ang isang binatang naiiba sa lahat. Sa lahat ng natutunan ni Aryan sa ilang taon na nabubuhay siya, yon ang pinakamalupit na naranasan niya. Hindi niya akalain na habang buong-buo ang tiwala niya, ay niloloko lang pala siya ng taong akala niya ay minamahal din siya. Wala na si James. Tumakas na dala ng 50 million na kinuha niya sa'yo. Sabi sa kanya ng pinsan niyang si Emmet. That's not true. Hindi yan magagawa sa akin ni James. Well, nagawa na niya, Aryan. Hindi mo na nga makontak, diba? Tumakas na siya dahil nakuha na niya ang pakay niya sa'yo. Sabi pa ni Emmet. Umiling-iling naman siya. Hindi niya kayang maniwala sa mga sinasabi ng pinsan niya. Lalo na't halos isang taon nilang magkarelasyon ni James, ay hindi nito pinaramdam sa kanya na pera lang ang habol nito. Baka nagkakamali ka lang, Emmet. Imposible talaga yung sinasabi mo. Hindi ako lolokohin ni James nang dahil lang sa pera. Mahal niya ako. Mahal ka niya dahil sa pera mo, Aryan. At ngayon na nakuha na niya ang milyon-milyon na galing sa'yo, ay tumakas na siya. Hindi niya gagawin yan. Ginawa na nga niya. For Christ's sake, gamitin mo naman yung utak mo, Aryan. Imulat mo yung mga mata mo para makita mo na ginagamit ka lang niya. Inuto para mahututan ng pera. Bulyaw pa sa kanya ni Emmet. Natahimik naman siya at naiyak na lang. Humugot naman ng hininga si Emmet saka niyakap siya. I'm sorry. Hindi ko sinasadyang sigawan ka. Nainis lang ako dahil masyado kang bulag pagdating sa James na yun. Hindi naman niya kasi magagawa sa akin yun, Emmet. Mahal niya ako. At araw-araw niyang pinaparamdam sa akin yun. Ginawa niya yun para mapaikot yung ulo mo at magtiwala ka sa kanya. Kaya maniwala ka sa amin, Aryan. Dahil bago pa kita kausapin ngayon, ay pinaimbestigahan na siya ng daddy mo. Pinaimbestigahan niyo siya? Yes. Kailan niyo ginawa? Pagkatapos niyang manghingi sa'yo ng 50 million. Hindi yun hingi, Emmet. Investment yun. Nag-invest ako sa business niya. Giit pa niya. Pagod na napahugot naman ito ng malalim na hininga dahil sa kanya. Aryan Marie, makinig kang mabuti. Napaimbestigahan na namin siya kaya alam na namin ang totoo. Walang business ang siraulong yun. Masakit man pero nilapitan ka lang niya dahil sa pera mo.
At ngayon na nakuha na niya ang gusto niya ay tumakas na siya. Umalis na ng bansa at nagtatago na sa Hawaii. Sabi pa nito. Akmang sasagot pa ulit sana siya nang itaas na nito ang isang kamay sa harap niya para pigilan niyang gawin yun. Tanggapin mo na para makamove on ka na agad. Dagdag pa nito. Tuluyan naman na siyang walang nasabi at natulala na lamang. Nag-iisip kung dapat niya bang paniwalaan ang mga sinabi sa kanya ni Emmett. Alam naman niya na ayaw ng pamilya niya sa relasyon nilang dalawa ni James at pwedeng gumawa lang ang mga ito ng paraan para magkahiwalay sila. Ngunit lahat ng natitirang pag-asa at tiwala niya kay James ay naglaho na lang bigla nang subukan niya itong kontakin ngunit ni isa sa mga tawag niya ay wala itong sinagot hanggang sa hindi niya na talaga ito makontak pa. No, James. You cannot do this to me. Hagulgol niya habang sinusubukan pa rin itong tawagan. Ngunit hindi na talaga pumapasok ang tawag niya. Ginawa na niya ang lahat para makontak ito ngunit wala pa rin. Lahat ng paraan ay nablock na siya. How could you do this to me? How can you betray me like this? Tanong na lamang niya sa hangin. Hindi niya inaasahan na gagawin yun sa kanya ni James dahil ang James na nakilala niya ay mabait at mapagmahal. Wala itong pakialam sa kung anong estado niya sa buhay dahil lagi itong handang saluhin siya sa anumang sitwasyon. Nang dahil naman sa ginawa ni James sa kanya ay hindi na niya magawang magtiwala pa sa kahit na sinong gustong pumasok sa buhay niya. Takot na siyang magtiwala at magmahal pa, lalo na't naiwan na siyang sugatan. Ayan, tawag sa kanya ng pinsan niyang si Amaris. Hindi naman niya yun pinansin at tinuon na lamang ang pansin sa kaharap niyang alak. Isang buwan na rin simula nang itakbo ni James ang pera niya. Ngunit hanggang sa mga puntong yun ay bigo pa rin siya. That's enough, Arian. You're poisoning yourself. Just mind your own business, Amaris. You are my business, Arian, so I won't let you poison yourself just because of some guy. Some guy. Anya at napamura pa. Minahal ko ng sobrang some guy na sinasabi mo na yan, Amaris. Minahal mo pero niloko't ninakawan ka lang. For the love of God, Arian, mag-move on ka na. As if naman that was easy to do. Ikaw nga, 10 taon na pero hindi ka pa rin nakakapag-move on sa ex-boyfriend mong mas pinili yung pag-aabogado kesa sa'yo. That's different, Arian. He just wanted to prioritize his studies to chase his dreams. O tapos, ngayon, naabogado na siya. Anong mangyayari? Di ba't hindi ka pa rin naman niya binabalikan? Kasi nga, abogago siya. Napailing na lang ito sa kanya. You're drunk, Arian. Let's just go home. No, answer me, Amaris. Ano na ang gagawin niya ngayon? Tapos na siya sa sinasabi niyang pag-aabogado na yan. Wala, Arian. Tapos na kami. At ikakasal na din ako. Sagot nito. Nadismaya naman siya dahil hindi yun ang inaasahan niyang sagot. Inaasahan niya na ipaglalaban pa nito ang dati nitong kasintahan. Pumayag ka na sa kasal na gusto nito? There's no other option for me, Arian. Sagot pa nito na lalo niya na lang kinalungkot. Napaiyak na lang siya lalo sa lungkot at sakit na nararamdaman niya. Hindi lang para sa kanyang sarili kundi pati na rin para sa kanyang pinsan na napilitan na sundin ang tradisyon ng pamilya nila dahil sa yun ang dapat nilang gawin. Samantala, kunot na kunot naman ang noo ni Vito habang nakatanaw sa bintana ng VIP room na kinaroroonan nilang magkakaibigan. Kanina pa siya nakatanaw doon at pinapanood ang mga pinsan ng kaibigan niyang si Emmett habang may inaawat na isa pa sa mga pinsan ng mga ito na halos magwala na sa dance floor. Kawawa naman si Arian pagkatapos hututan ng 50 million ay bigla na lamang iniwan ng lalaki. Dinig niyang saad ni Paulo, isa sa mga kaibigan niya. 50 million? Tanong niya. Oo, sabi ay para daw sa investment. Pero tata ngayon pala. Ayun, nasa Hawaii na raw at nagtatago. Wala bang magagawa ng mga Deliano tungkol doon? Meron syempre. Pero hindi na nila ilalabas pa yun. Baka mabalitaan na lang natin na sinalvage na yung ex niyang si Arian. Hindi nila gagawin yun. Tuso pagdating sa negosyo ang daddy ni Arian. Pero hindi nun magagawa na ipapatay yung ex ng anak niya. Lalo na't mahal na mahal ni Arian ang lalaking yun. Sabat pa ni King, isa sa mga kaibigan nila. Aanhin niya yung pagmamahal kung ginamit lang pala siya dahil sa pera? Tanong niya. Sabay naman na nagkibit balikat ang mga ito. Ganun yata talaga kapag maganda at mabait. Hindi na namimili ng mamahalin.
Basta mapakitaan lang ng konting kabaitan, bibigay na kaagad. Komento pa ni Paulo. Hindi yun kabaitan. Katangahan at pagiging utu-utu yun. Saad naman niya tsaka muling binalingan ang magpipinsan sa labas ng VIP room nila. Matagal na niyang kaibigan si Emmet. At matagal na rin niyang nakakasalamuha ang mga pinsan nito kaya alam niya na sobrang liit na bagay lang para sa mga ito ang pera. Na sa sobrang yaman ng mga ito ay barya lang naman ang nawalang 50 million sa mga ito. Ganun pa man, hindi siya kahit minsan nagkaroon ng interes sa mga ginagawa ng mga ito. Dahil para sa kanya ay masyadong spoiled at happy-go-lucky ang mga ito. Tanging si Emmet lang ang kaya niyang pagtiisan. Nang sumunod na araw naman ay muli silang nagkita ni Emmet. Ngunit hindi tulad nung nakaraan, ay sa isang coffee shop na lang sila nagkita para pag-usapan ang negosyong dapat ay pag-uusapan nila nung nakaraan. Pasensya na last time, hindi namin inaasahan na ganun yung mangyayari. Bungad pa nito sa kanya. Don't worry about it, Emmet. Let's just go straight to the point. Of course. So, as I've said before, my cousin is looking for a business she could invest into. Simula pa nito. Is that the same cousin who lost 50 million to his ex-boyfriend? You know about that? News has wings, so does gossip. Sagot na lamang niya. Umiling naman ito. Money isn't the issue, Vito. That 50 million is nothing compared to the money our family has. So if you're still interested in doing business with us, we can continue discussing it now. And if not, you can just say so. That's not my concern, Emmet. My concern is, would your cousin be fit not handling the business if she's emotionally unstable? Tanong pa niya. Natawa naman ito. Don't underestimate her, Vito. Aryan is very wise when it comes to business. She may be heartbroken right now, but I swear to you, that doesn't affect her efficiency. I just want to be sure, Emmet. Sagot niya. I know. But what else can you do to be sure about it other than try it, huh? Sagot nito. Tila ba confident sa kakayahan ng pinsan nito. Para naman hindi na sila magtalo pa ay sumang-ayon na lang din siya. Lalo na't wala namang pera ang mawawala sa kanya. Sobra-sobra naman ang ginhawa na naramdaman niya nang unang beses nilang magkaharap ni Aryan. At tulad nga ng sinabi ng pinsan nito ay matalino ito pagdating sa negosyo. Na kahit nasawi ito sa pag-ibig ay naging maayos at maganda pa rin ang usapan nila. Kaya naman hindi na siya nagdalawang isip pa na alukin ito sa negosyong gusto niya. Do you still have any questions? Tanong niya pagkatapos i-present dito ang plano sa resort na gusto niyang itayo. None so far. But I'd like a copy of your presentation. Of course, I will send a copy to your address. Thank you. Sagot naman ito. Pagkatapos noon ay ang magiging agreement naman nila ang sunod nilang pinag-usapan. Habang pinag-uusapan nila yon ay ginagawa na rin niya ang kasulatan para makita agad nila kung ano ang dapat palitan o saan dapat mag-adjust. At habang humahaba rin ang usapan nila, ay mas lalo lang siyang napapabilib kay Aryan. Ownership will be 50-50. We will both be co-founders, not just shareholders or investors. Saad niya sabay harap dito ng monitor ng laptop niya para ipakita ang inilagay niya sa Memorandum of Agreement nila. Tila nagulat ito sa sinabi niya, kaya nilapag na rin niya sa harapan nito ang draft ng kontrata na hinanda niya. If we both agree with the Memorandum of Agreement, this will be our contract. Dagdag pa niya. You have this prepared already? Manghang tanong naman ito habang binabasa ang laman ng nasa kontrata. I just drafted it, but of course we still need to revise it based on what we both agree on. Sagot niya. Ngumiti naman ito at tumango bago ipinagpatuloy sa pagbabasa. At nang matapos ito ay binalik din ito kaagad sa kanya ang draft ng kontrata nila. I'm satisfied. Let's finalize the contract. Now? Why? Do you still need time to think? Tanong din ito sa kanya. Umiling naman siya. No, I was just surprised. I didn't expect we'd close the deal this quickly. Well, I don't see anything wrong with your proposal or the terms of the MOA. Everything looks good to me, so I don't see any reason to delay signing the contract. Sagot pa nito. Siya naman yung namangha sa mga pagkakataong yun. Hindi niya inaasahang ganun lang ito kadaling kausapin. If that's the case, I'll finalize the MOA and the contract as soon as possible. When would you like to schedule the signing? As soon as they're ready. Understood. I'll get in touch with you once the MOA and the contract are finalized.
So we can schedule the signing. Sagot niya na sinang-ayunan naman ito. Pagkatapos naman ng meeting nila na yon, ay agad niya ring inesikaso ang agreement at kontrata nilang dalawa. At nang matapos ay agad niya ring sinabihan si Arian para makapagpirmahan na sila at masimula na ang pagpaplano sa negosyong gusto nilang itayo. Sa kabilang banda naman ay halos gawin na lahat ni Arian para lang malibang at mawala sa isip niya ang ginawa sa kanyang panloloko ni James. Alam niyang hindi sanay ang katawan niya sa sunod-sunod at maraming gawain. Ngunit para sa ikakatahimik ng magulo niyang isip, ay mas pinili niyang ilaan ang oras sa mga bagay na may mas kabuluhan. Dahil pilit man niyang iwasang balikan ang masakit na nangyari sa kanya 3 buwan na ang nakalipas, ay kusang sumusulpot ang mga alaalang galing doon sa isip niya. Sa tuwing nag-iisa at wala siyang pinagkakaabalahan. Pagod na siyang malungkot at masaktan ng paulit-ulit. Kaya mas gugustuhin na niyang mapagod ang katawan niya nang sa ganon ay mabilis siyang makatulog. I was hoping you've already learned from that one mistake, Arian. But seems that you haven't. You're meeting a new boy again. Bungad sa kanya ng daddy niya pagpasok pa lang niya sa bahay nila. Napahugot na siya ng malalim na hininga. Alam na agad niya kung sino ang tinutukoy nito. He's Vito, Dad, Emmett's friend. Emmett's friend? Then, why was he seen with you constantly? Because we're business partners. We were discussing about the business we will build, Dad. Tinaasan siya nito ng kilay. And what kind of business is that? A monkey business? Dad, Vito is not James and definitely won't be like him. He's a very respectable and principled person. Sagot niya at saka muling napahugot ng malalim na hininga. I know what you're trying to do, Dad. You want to protect me. But there's no need for that. I'm smarter and wiser now. Saad niya pa. Alam naman niya na pinag-aalala nito na baka maulit na naman ang pagkakamaling nagawa niya noon. Ngunit natuto na siya doon at nangakong hindi na muli uulitin pa yon. Ang daddy naman niya ang napahugot ng malalim na hininga at bahagya pang napailing. As you should, Arian, remember who you are. You are Adeliano, a senyorita. You have more than enough to settle on something rusty. Sabi pa nito. Hindi naman na siya umimik pa at tumango na lamang. Alam niyang pinoprotektahan lang siya nito. Na kayang-kaya yung gawin ng kapangyarihan na meron ng apelido nila. Subalit ayaw niyang gamitin ang pera at impluwensya ng angka nila. Gusto niyang mahiwalay sa pangalan nila. Gusto niyang magkaroon ng sariling pagkatao na higit pa sa pagiging Diliano. You should get some rest now. Saad pa ng daddy niya. Thank you, Dad. Sabi naman niya tsaka yumakap sa ama. Of course, my princess. And regarding that business, I want to know more about that. Tumango naman siya. I will tell you once we come up with the final details about the resort. Resort? Please tell me about that. I will, sagot niya. Pagkatapos noon ay dumiretso na siya sa kanyang silid at nang nasa loob na siya, ay naramdaman niya ang lahat ng pagod na nangyari sa buong maghapon niya. Kinabukasan naman ay maaga siyang gumayak dahil sa usapan nilang dalawa ni Vito na mag-ocular visitation sa lugar na pagtatayuan nila ng resort na plano nila. What do you think? Tanong nito sa kanya habang nakatayo na sila sa mismong lupa kung saan sila magtatayo ng resort. This is a huge land, Vito. Gulat naman na saad niya. Hindi naman na bago sa kanya ang makakita ng malawak na lupain. Ngunit hindi pa rin niya maiwasan na makaramdam ng pagkamangha dahil sa dulo ng malawak na lupain na yon ay kumikislap na tubig dagat. This is over 40 hectares. 40? How come my family didn't spot this land? Anyat agad naman siyang tinaasan ng isang kilay ni Vito. I mean, this land has a big potential and knowing them, they will surely have interest in this. Dagdag pa niya, my family owns this land and we don't have any plans to sell this. Sagot naman ito. Nakaramdam naman agad tuloy siya ng hiya dahil sa nasabi niya. Pakiramdam niya ay inilaglag niya ang kanila dahil ilang beses na silang na-issue ng pangangamkam na mga lupain. Bagay na wala namang katotohanan. If so, why do you want us to use this land for our business plan? Tanong na lamang niya. To showcase its potential and to earn of course. Deretsahang sagot pa nito. Tumango siya dahil tama naman ito. Mas kikita nga naman ang pamilya nito ng mas malaki
Kung gagamitin nila ang lupa kesa ang ibenta sa iba, we'll surely earn a lot from this land. We just really need to utilize its potential. Sabi na lamang niya tsaka muling inilibot ang paningin sa buong lugar. Tumango naman ito bilang pagsang-ayon. If you're ready, we can proceed with inviting contractors to submit their bids. Magpapabid tayo? Yes, so we can see whose plan is better yet cheaper. Sagot pa ulit nito. Hindi naman niya maiwasan na mamangha kung gaano kahanda si Vito para sa plano nilang resort. Na sa dami na ng nakasalamuhan niyang iba't ibang profesional, ay ibang-iba pa rin ito pagdating sa pagiging handa. Sa punto pa lang na yun na alam na agad niya na hindi sayang ang perang ilalabas niya para sa project nilang yun. Samantala, pakiramdam naman ni Vito ay pwede na siyang makahinga ng maluwag pagkatapos ng huling pag-uusap nilang dalawa ni Aryan. Natutuwa din siya na hindi ito mahirap kausapin dahil alam na agad nito kung ano ang gusto nitong mangyari at gagawin nila. Ngayon ay kumbinsido na talaga siya na hindi man ito magaling sa pagpili ng lalaking iibigin, ay magaling naman ito pagdating sa negosyo. How is it? Agad na tanong pa ni Emmett nang magkita sila. She already signed the contract. Really? That's good. Congrats! Thanks bro. Yung contractor na lang yung kailangan naming asikasuhin. Kami na lang yung kunin nyo para sa resort. Alok pa nito. Mag-open kami ng bidding, Emmett. Pwede kayong sumali. Bidding? Hindi kami yung kukunin nyo agad. It's business, Emmett. Kailangan muna naming i-assess kung kayang ma-meet ng company nyo ang requirements ng resort. Alam mo namang hindi kami pwedeng kumuha ng contractor dahil lang magkakilala tayo. Kailangan naming piliin ang pinaka-qualified, lalo na't nakasalalay sa kalidad ng construction ang kaligtasan ng magiging guests namin. Paliwanag pa niya. Sa bagay, pero huwag kang mag-alala. Hindi ako magiging ganito ka-confident kung hindi ako sigurado na kaya naming i-meet ang expectations nyo. Magagaling ang mga tao namin, kaya wala kayong dapat ipangamba. Napangiti na siya. Kung ganun, aasahan ko ang participation nyo sa bidding. We will definitely participate. Kailan nyo ba bubuksan yung submission? Pag-uusapan pa namin ng pinsan mo. Sa ngayon, pwede nyo nang simulan ng requirements. Kailangan namin ng methodology, drawings at cost estimate para sa buong construction ng project. Sagot pa niya. That is noted, sabi pa nito. Pagkatapos naman ng usapan nila doon ay nag-inuman na sila lalo na't dumating na ang isa pa nilang kaibigan ni si Martin. At dahil wala na siyang alalahanin pang gagawin pag-uwi, ay hindi na siya nagpigil pa na magpakalasing. Gusto niyang enjoyin ang mga oras na hindi pa siya busy dahil sa oras na nagsimula na ang construction ng resort, ay siguradong wala na naman siyang pahinga. Pero Vito, walang salisihan na, trabaho lang dapat. Wag na wag kang magkakamali na patusin yung pinsan ko, kundi magtutuos tayo. Saad ni Emmett sa kalagitnaan ng kanilang inuman, napailing naman siya. Bakit ko naman gagawin yun? Dahil alam kong may posibilidad na mangyari yun. Tama si Emmett. Sa ganda at bait ba naman ni Aryan? Sino ba yung hindi magkakagusto sa kanya? Sabat pa ni Martin. I came to her for business bro. Wala akong planong kahit na ano sa pinsan mo. Sus, ganyan din yung sinabi ko nun sa asawa ko Vito. Sumumpa pa ako na hindi ako magkakagusto sa kanya. Pero tignan mo ngayon, baliw na baliw ako sa kanya. Saad pa ni Emmett. Hindi naman tayo pareho. Kaya bakit mo iisipin na gagawin ko ang ginawa mo? Dahil tulad ng sinabi ni Martin, hindi mahirap na magustuhan yung pinsan ko. Ang dami ko nang nakitang nagkagusto sa kanya. At yung unang beses na may pinagbigyan siya pa yung nasaktan bandang huli. Kaya ngayon palang Vito, binabalaan na kita. Huwag kang magbabalak sa pinsan ko dahil hindi lang ako ang gugulpi sa'yo. Sagot pa ni Emmett. Kung yan yung inaalala mo, ngayon pa lang ay ikalma mo na yung sarili mo. Dahil hindi yan mangyayari. Wala akong interes sa pinsan mo at wala rin akong balak na ma-involve sa pamilya nyo dahil no offense ha, masyado kayong magulo. Sagot niya rin. Bahagya namang natawa si Emmett sa huling sinabi niya at napakibit balikat. No offense taken, I understand you. Natawa na lang ito. Totoong wala siyang interes na ma-involve sa mga Deliano dahil hindi siya sang-ayon sa tradisyon na meron ang mga ito. Sadyang kailangan niya lang talaga ng makakasosyo sa negosyo kaya nang sabihin sa kanya ni Emmett na pwede niyang alokin ng negosyo si Aryan, ay sinunod niya ito kahit nagdadalawang isip pa siya. Kinabukasan naman kahit masakit pa ang ulo niya dahil sa hangover,
ay napilitan pa rin siyang magtrabaho. Lalo na't bigla ang nagpatawag ng meeting si Aryan. Yeah, he offered. Ang sabi ko, sumali na lang sila sa bidding para makita natin kung pasok ba sila sa kailangan natin. Saad niya kay Aryan pagkatapos sabihin dito ang napag-usapan nilang dalawa ni Emmet. Do you think we can trust them? Wala ka bang tiwala sa pinsan mo? I trust Emmet, but not all the time, especially not in this. Importante to kaya ayokong magkamali. Tumango siya, satisfied sa sagot nito. That's good. Hindi pa rin naman tayo sigurado lalo pat baka may sumali pang iba sa bidding. Pero mas okay na i-check na muna natin ang proposal nila at pati na rin ang feedbacks ng previous clients nila para mas mabilis tayong makapag-decide kung kukunin natin sila o hindi. Okay, nakapag-decide ka na ba kung kailan natin bubuksan yung bidding? After 2 weeks. After 2 weeks pa? Hindi ba masyadong matagal yun? Hindi naman. Ayos lang yun para magkaroon pa ng time yung ibang contractors para mag-isip. Sagot nito. Sa bagay. Sana maraming sumali sa bidding para marami tayong pagpilian. Pero ano naman yung gagawin natin ngayon kung hihintayin pa muna natin ang bidding? Pag-aralan na muna natin ang interior. Makakatulong din yon para magkaroon tayo ng idea sa kung anong structure ng building ang gusto nating ipagawa. Okay, sagot nito. Sinimulan naman niya kaagad ang pag-present ng mga ideas na meron siya. Gusto niya sanang hingi ng opinyon nito ngunit tila wala sa wisyo si Aryan ng mga oras na yon dahil bigla na lamang itong natulala. Ayos ka lang ba, Aryan? Ha? You're spacing out. Hindi ba maganda yung pakiramdam mo? Pwede naman nating ituloy na lang to sa susunod na araw. Hindi, ayos lang ako. Gawin na natin yan ngayon para hindi na tayo matambakan ng gawain. Are you sure? Yes, I'm certain. Tuloy mo na. Utos pa nito sa kanya. Hindi naman na siya namilit at ipinagpatuloy na lamang ang pagpe-present kahit na may ilang pagkakataon na muling natutulala si Aryan at parang maiiyak pa. Sa kabilang banda naman ay pilit na pinipigilan ni Aryan ang kanyang sarili na mapatulala dahil lang may naaalala siya sa mga ipinakita sa kanya ni Vito. Alam naman niya na wala itong alam sa mga pinagdadaanan niya kaya kahit na nasasaktan siya sa mga alaalang bumabalik sa kanya ay hindi niya magawang mag-walk out na lang. I don't like this one, diretsahan niyang sabi. Hindi niya kayang isipin na araw-araw niyang makikita ang ganoong itsura kapag natapos na ang resort. Okay. Tugon naman agad nito at pinalitan ng design na nasa screen. How about this one? Napatingin siyang mabuti sa bagong design. Mas malinis ang kulay noon at mas masarap sa mata tignan. That's better. It's refreshing to look at, unlike the previous one. I figured you'd say that. Sagot pa nito habang nagsusulat ng minutes ng napag-uusapan nila. Para naman hindi magmukhang siya na lang palagi ang nasusunod sa bawat desisyon tungkol sa resort, ay naglabas din siya ng laptop para ipakita ang mga design na ginawa niya. I made this. Maybe we can consider some of the designs as well. You made this? Tanong pa nito habang tinitignan ang mga gawa niya. Yeah, I studied a short course in interior design. Hindi naman ako expert pero naging hobby ko na rin siya. Wow! These are really good, Miss Deliano. Napakunot noo siya. Aryan, just call me by my name. Hindi naman natin siguro kailangan maging formal masyado, diba? If that's what you want. Thanks. Anya tsaka muling tumutok sa screen ng laptop niya. Which one do you think fits the resort best? This one. Sagot naman agad nito. It looks like someone would actually want to stay there. It looks warm and peaceful. Hindi lang siya basta maganda na pwedeng pang picture kundi pati na rin sa pakiramdam. Napangiti naman siya dahil naiintindihan nito ang gusto niyang maramdaman ng bawat guest nila na tutuloy sa kwartong paggagamitan ng design na yon. That is exactly what I want. I want them to feel like they are at home while actually on a vacation. Then I think we found our concept. Looks like we did, sagot niya habang tumatango. Wala naman silang ginawa sa mga sumunod na oras kundi yun lang. At dahil naging abala ay halos hindi na niya namalayan pa ang mga lumipas na oras. Nagulat na lang siya nang saglit na umalis si Vito at pagbalik nito ay may dala na itong mga pagkain. You ordered? Tanong niya. These are from my mother. Your mom, lahat ng yan? Yeah, alam niyang nandito tayo kaya nagpadala siya ng pagkain para sa atin. Sa ating dalawa? Ang dami nito. Ganyan talaga yung mommy ko, mahilig magpadala ng sobra. Sagot pa nito habang pinaghahain na siya ng pagkain.
Wala naman siyang nagawa, kundi ang hayaan itong gawin yon. Thanks, sabi na lamang niya at nagsimula ng kumain. Nanlaki naman ang mga mata niya nang malasahan yun at masarapan siya. Wow, this is so good! Talaga? Specialty yan ng mommy ko eh. Parang bata na tumangu-tangu naman siya. Ang sarap! Tell your mom I said thank you for this meal. I will. Nakangiting sagot ni Vito. Hindi na siya umimik pa at in-enjoy na lamang ang pagkain. At kahit na dapat ay diet siya, hindi na niya napigilan pa na mapakain ng marami dahil sa sarap ng mga pagkain na nakahain sa harap niya. God, I'm so full. Glad you like the food. I love it. Can I meet your mom? I want to learn how to cook from her. Do you think she'll teach me? Sunod-sunod niyang tanong. Siguro naman. Really? She'll love that. Sagot pa nito. Sobrang saya naman niya dahil doon. Sobrang saya niya na ang gaan ng loob niya buong maghapon. At mas lalo naman siyang natuwa ng mga sumunod pang araw ay nagpadala ulit ito ng pagkain para sa kanila ni Vito. Simpleng bagay lang naman yon, ngunit hindi niya inakala na kaya siyang pasayahin. Samantala, hindi maiwasan na mas mamangha pa si Vito kay Aryan habang mas nakikilala niya ito. Dahil hindi niya itatanggi na hindi niya inaasahan na simple lang ito at walang arte sa lahat ng bagay. Kahit pa na sa putik ito lumalakad. I think this is enough for this day. Saad niya matapos nilang mag-check ng mga proposal na ipinasa para pabidding nila sa mga contractors. Uuwi na tayo? Saad pa ni Aryan. It's almost 7 p.m. Hindi ka pa ba pagod? Hindi pa naman pero gutom na. Kung ganun, tama na muna to sa ngayon. Bukas na lang natin ipagpatuloy. Okay, sang-ayon ni Aryan. Sabay na silang lumabas ng office at sumakay ng elevator. Ngunit imbis na sa parking lot, ay lobby ang pinindot na floor na bababaan ni Aryan. Hindi mo dala yung kotse mo? Umiling ito. PMS maintenance, wala ring available na ibang sasakyan dahil dinala ng mga kapatid ko. I see. Wait for me at the entrance. Kukunin ko lang yung kotse ko. Sabi niya pa nang bumukas na ang pinto ng elevator pa lobby. Hinawakan niya pa yon para hindi agad sumara. Ha? Hatid na kita pa uwi. There's no need, Vito. I'll just book a grab. I insist. Sige na. Hintayin mo na lang ako doon. Giit pa niya. Wala naman itong nagawa kundi ang sundin ang sinabi niya. Kaya naman nagmamadali siyang kinuha ang kanyang sasakyan para hindi na ito maghintay pa ng matagal sa kanya. Hop in. Anya bago ito pinagbuksan ng pintuan sa passenger seat. Thank you. Nice car. Thanks. Saan kita ihahatid? Pwede mong ilagay sa navigation. Saad naman niya. Ginawa naman agad yun ni Aryan saka siya nag-umpisang magmaneho. Ngunit bago dumiretso pa uwi si address nito ay dumaan na muna sila sa isang fast food para mag-drive-thru ng makakain. Let's take out first, sabi niya. Nagtataka na napalingon naman sa kanya si Aryan. Burger King? Yeah, you like their burgers, right? Yeah, but how did you know? I'm observant, Aryan. You order from them every day. Sagot niya. I see. Well, thanks for knowing me. You're welcome. Nakangising sagot naman niya tsaka nag-order na para maihatid niya na rin ito kaagad. Nang mga sumunod na araw naman na ilang beses niya pang hinatid pa uwi si Aryan dahil nagkaroon ng problema ang sasakyan nito. At sa bawat paghatid niya dito ay naging ugali na nila ang mag-drive-thru ng pagkain para may kinakain sila habang nasa biyahe. Sa puntong yun naman ay masasabi na niya na hindi na lang business partners ang ugnayan nilang dalawa ni Aryan. Kaya na niyang sabihin na magkaibigan na silang dalawa. Pagkakaibigan na sa mga lumipas na mga buwan ay unti-unti nang lumalalim. Hindi niya alam kung siya lang ba ang nakakaramdam nun, pero tama nga si Emmett at Martin. Hindi imposible na hindi niya magustuhan si Aryan. Lalo na't sa ilang araw nilang pagtatrabaho ng magkasama ay nakita niya kung gaano ito kabuting tao. She's off limits, Vito. Wag si Aryan. Paulit-ulit niyang paalala sa kanyang sarili. Alam niyang ilang beses na niyang sinabi sa sarili na hindi siya mahuhulog kay Aryan. Na nangako pa siya sa harapan ni Emmett na hindi niya yun gagawin. Pero ngayon nga ay nangyari na yun. Hulog na siya at kahit anong pilit niya pang iwaksi ang nararamdaman niya ay huli na. Hindi na niya matutupad ang pangako niya kay Emmett. Ganun pa man, ay wala siyang balak na umaksyon ng ayon sa nararamdaman niya.
Lalo na't alam naman niyang wala siyang pag-asa kay Aryan. Alam niyang umpisa pa lang ay hindi niya maipapanalo ang nararamdaman niya kahit ipagpilitan pa niya. Sa kabilang banda naman ay laging excited si Aryan sa pagpasok sa opisina, lalo na't unti-unti na nilang nakikita ang pagkabuo ng resort nilang dalawa ni Vito. Ganun pa man ay alam niyang marami at malayo pa ang tatahaki nilang dalawa bago nila tuluyang maabot ang mga plano nila. Sa tingin mo ba, maabot nila yung SEPTERM na project completion? Tanong niya kay Vito. Abala ito sa pagtingin ng portfolio ng mga furniture companies na nagpasa sa kanila para maging supplier nila. Can be. But it still depends if there's won't be any delay. Ano namang pwedeng maging delay? Funded naman yung buong project. Nature intervention. Mahihinto yung construction kung may parating na bagyo. Sagot nito. Ni hindi man lang siya sinulyapan, buong atensyon pa rin ay nasa hawak nito. Tumango naman siya. Sa bagay, pero sana wala na munang bagyo. Excited na akong makita na tapos na yung buong resort. Malapit na yung September. I know, pero excited pa rin ako. Nakangiting napailing na lamang ito sa kanya at hindi na sumagot ulit. Tumutok na lamang ito ulit sa hinahawakan nito at seryosong tinitignan ang bawat larawan na nandoon. Hindi naman niya mapigilan ang sarili na titigan nito. Dahil hindi niya itatanggi na gwapo si Vito. Na kumpara sa mga lalaking nakilala niya, ay higit itong magandang lalaki. Sa aura pa lang nito ay wala nang binatbat. Kahit pa ang pinsan niyang si Emmett, lalo na ang ex niyang si James. Napatigil naman siya nang biglang pumasok sa isip niya si James. Ilang buwan na rin simula nang makalipas na itakbo nito ang pera niya. At ngayon niya lang ulit ito naalala. Ang isipin naman yon ay sadyang nakakatuwa para sa kanya. Kaya naman bilang pag-celebrate ay nag-order siya ng pagkain para i-deliver sa mga gumagawa ng resort at pati na rin sa kanilang dalawa ni Vito. At imbis na katulad ng lagi nilang kinakain na burger, pizza naman yung pinedeliver niya dahil alam niyang yun yung gusto ni Vito. Celebration? Nakangiting sabi niya kay Vito nang tanungin siya nito kung para saan ang mga in-order niya. Dahil madalas ito yung nanilibre ng merienda sa kanya. Celebration ng alin? Dahil finally, naka-move on na ako. Ang saya ng puso ko. Sagot niya. Hindi naman sumagot si Vito imbis ay tumangulang sa kanya. Ngunit kitang-kita niya ang kung anong emosyon sa mga mata nito. Kung ano man yun ay hindi niya masabi dahil agad na bumalik sa dati ang mga mata nito. Nang mapansin ni Vito na nakatitig siya sa mga mata nito. Ang ganda pala ng mga mata mo. Sabi na lamang niya. Napakunot noon naman ito, kaya natawa siya. Ang haba ng mga pilik mata mo tapos hazel eyes ka pa. Ngayon ko lang napansin. We've been working with each other for more than a year already, Aryan. Sabi pa niya. I know, pero ngayon ko lang talaga napansin. Sagot nito at natatawa pa rin kaya napailing na lang siya. Kailangan ba mapansin ko agad yun? Ewan ko sa'yo. What? Tampo ka na agad? Asar pa niya dito. Natutuwa siya na nasa ganoong punto na ang pagkakaibigan nilang dalawa. Nakakagaan yun ng puso niya. Sobrang gaan na halos inaaraw-araw pa niya ang pang-aasar dito ng mga sumunod pang araw. Ni minsan naman ay hindi ito napikon sa kanya. Kinukunutan lang siya nito ng noo at iniilingan kaya mas lalo siyang natutuwa na asar-asarin ito. You're bullying me. Bullying? Hindi naman. You're making fun of me, Aryan. That's bullying. Hoy, hindi ha. Pinupuri pa nga kita eh. Ayaw mo pa na sinasabi kong ang ganda ng mata mo. Na ang bango ng pabango mo. At ang masculine mo tignan. You're sexualizing me. Sabi pa nito. Hindi na niya napigilan pa ang sariling mapahalakhak. Sexualizing yon? Wala naman akong sinabi about sa katawan mo. Nasa mukha mo at amoy mo pa lang. Hihintayin ko pa ba? I can't believe you're like that. Kunwari ay dismayado na sagot pa nito. Lalo naman siyang natawa. Grabe, sensitive yan. Inaasar ka lang eh. Pikon. Inirapan naman siya ni Vito sa unang pagkakataon. Dahilan para mapaawang ang bibig niya. You did that! Hindi naman ito sumagot at kunwari ay abala na lang sa pagtatrabaho. Kaya nilapitan niya na ito at hinawakan ang magkabilang pisngi para magtama ang kanilang tingin. Imbis na ipaulit, ang ginawa nito ay natigilan sila pareho. Pakiramdam niya ay bigla siyang nalunod sa mga mata nito at bigla na lamang bumilis ang tibok ng puso niya. Sobrang bilis na pakiramdam niya ay hindi na siya makakahinga pa. Napakurap na lang siya at napabitaw nang makarinig sila pareho ng katok sa pintuan ng office nila.
Sorry, hindi ko sinasadya. Sabi niya agad saka umatras para buksan sana yung pintuan. Ngunit bago pa man niya yun gawin ay naunahan na siya ni Vito. Ito na ang nagbukas nun. At kung akala niya ay sobra-sobra na ang lakas ng tibok ng puso niya para kapusin siya ng hininga, nagkakamali siya dahil may mas kukuha pa pala ng natitirang hangin sa dibdib niya nang bumungad sa kanilang dalawa ang ex-boyfriend niyang si James pagkabukas ni Vito ng pintuan. "What are you doing here?" Sugod niya agad dito. I'm looking for you, Orian. Can we talk? Diretsong sagot pa ni James, "No." Sagot niya rin tsaka ito tinulak palabas tsaka sinarado muli ang pintuan ng office ni Vito. I'm sorry. But that's James, my ex-boyfriend." Baling niya kay Vito. Walang emosyon na tumango naman ito tsaka bumalik na sa lamesa nito. I see. "I'm sorry about him though. He suddenly came." Nagkibit balikat ito. It's okay. I know that's unexpected. "Yeah, I didn't expect that he'll show up as well." Anya, tumangu-tangu pa. Hindi niya alam kung bakit pero gusto niyang malaman nito na wala siyang alam sa pagsulpot ni James doon. Ni hindi niya inakala na magkakaroon pa ito ng lakas ng loob para humarap sa kanya pagkatapos nitong lokohin at nakawan siya. Hindi naman na umimik si Vito at tumango na lamang sa kanya. Pakiramdam naman niya ay bigla na lamang nanikip ang kanyang dibdib sa reaksyon nito. Ganun pa man ay tinanggap na lang niya yon at bumalik na lang din sa kanyang lamesa para ipagpatuloy ang trabaho niya. Kahit unti-unti niyang napagtatanto ang nararamdaman niya ngayon. Samantala lahat naman ng natitirang pag-asa sa dibdib ni Vito ay tuluyan ng naglaho sa pagsulpot ni James. Alam niya na kahit sinabi na ni Arya na nakapag-move on na ito, ay pwede pa rin itong bumalik kay James. Lalo na't alam niya na minahal ito ng sobra ni Ariana. Talo ka na agad kahit hindi ka pa nagsisimula, Vito. Hayaan mo na siya at kalimutan na lang yung nararamdaman mo. Payo pa niya sa kanyang sarili. Kaya nang sunod na pagkikita nilang dalawa ni Aryan sa office ay pinili niyang maging malamig dito para hindi na siya umasa pa at makalimutan na ang nararamdaman para sa dalaga. Mahirap man gawin pero pinipilit niya pa rin. Ngunit sinusubok siya lalo na't si Aryan na ang lapit ng lapit sa kanya. "Merienda tayo sa labas?" Aya pa nito sa kanya. I'm still full. "Still full? 3 oras na simula ng lunch, Vito." Mag-order ka na lang o mag-aya sa labas para may kasama ka. "Ayoko ng iba," sagot nito. Para namang piniga ang puso niya sa narinig. Ngunit ayaw niyang umasa na naman dahil alam niyang nasa paligid lang ang ex-boyfriend nito. Mag-order ka na lang kung ganun. Sabi na lang niya. Pilit na pinapalamig ang tono. Wala naman itong nagawa kundi ang mapanguso na lang. Pigil naman niya ang kanyang sarili na suyuin ito at pagbigyan ng gusto nito. Paulit-ulit na lang niyang pinapaalala sa sarili niya na aasa lang siya kung bibigay siya dito. Kaya naman nang mag-aya kinagabihan si Emmett at Martin na mag-inuman sila ay hindi na siya tumanggi pa. Alam niyang kailangan niya yon para mabawasan naman ang kahit konting stress na nararamdaman niya. How's the construction of your resort? Bungad sa kanya ni Emmett pagdating niya pa lang. Hindi nila nakuha ang kumpanya nito dahil kulang pa ang credentials ng mga ito para sa pagtatayo ng resort. Kaya kahit na alam nilang pwede itong magtampo ay mas pinili pa rin nila kung ano yung mas makakabuti sa lahat ng magiging guest nila. Almost complete. How's your company? Balik tanong niya. Doing good. Kung mag-expand kayo ay pwede nyo kaming kunin. Sagot pa nito. That's good. Saad niya tsaka tinungga ang buong laman ng baso niya. Are you good? Tanong ni Emmett sa kanya. Yeah. You don't look good though. What is it? Stress lang sa trabaho. Stress? Trabaho? O baka naman sa ibang bagay? Nakangising tanong ni Martin. Umiling siya. Trabaho, Martin. Wala namang ibang pwedeng maging dahilan. Is that so? Si Emmett naman yung may sabi. Nakataas pa yung isang kilay. Tinitigan niya naman ito. Alam niyang may gusto itong ipahiwatig ngunit ayaw niyang sa bibig niya mismo manggaling ang gusto nitong marinig. Is it about my cousin? Prangkang tanong nito. What about her? Binabawi ko na yung sinasabi ko noon. Mas gugustuhin kong ikaw na lang kaysa bumalik siya sa siraulong ex-boyfriend niya. I don't know what you're talking about, Emmett. I see it clearly, Vito. And honestly, I'd rather have you as her boyfriend and in-law than James. Kahit naman masarap yon sa pandinig niya, ay ayaw pa rin niya yung tanggapin na lang basta. Lalo na sa huli ay si Aryan pa rin naman yung magde-decide kung sino ang gugustuhin niya. Let's not talk about that. Hindi naman siguro tayo magkikita-kita para pag-usapan yan. Sabi na lang niya.
Natawa naman at napamura si Emmet. Mukhang ayaw mong lumaban Suko ka na kaagad kahit hindi mo pa nasusubukan. Wala akong dapat isuko, Emmet. Talaga lang huwag kang iiyak sa oras na magkabalikan yung dalawang yun Hindi ko na problema kung magkabalikan man silang dalawa. Sagot niya na kunwari hindi siya apektado sa bagay na yon. Ngunit ng gabing yon ay hindi na niya napigilan ang malasing sa dami ng nainom niya. Kaya pagpasok niya kinabukasan sa office ay halos hindi siya makapag-focus sa lala ng hangover niya. "Are you okay?" Tanong sa kanya ni Aryan. Tumangulang siya at hindi na sumagot pa. "May hangover ka? Uminom ka na ba ng gamot?" Tanong naman ulit nito sa kanya at bago pa man siya makasagot ay naglabas na ito ng gamot mula sa bag nito at inabot sa kanya. "Wait, nag-breakfast ka man lang ba?" Hindi ako gutom. "Hindi ka pwedeng uminom ng gamot kung gutom ka." It's fine. Kakain na lang ako mamaya. Sagot niya tsaka kinuha yung gamot sa kamay nito. "Magpahinga ka na muna kaya, matulog ka muna." Utos pa nito sa kanya pero umiling lang ulit siya. Ayos lang ako. Kaya ko magtrabaho. "You don't seem fine to me, Vito. Matulog ka muna." "Ako nang tatapos nitong mga ginagawa mo." Giit nito tsaka siya hinila papunta sa couch na nasa opisina nila. Wala naman siyang nagawa kundi ang sumunod at dahil inaantok din siya ay nakatulog din siya kaagad. Nagising na lang siya nang makarinig ng bulungan sa paligid niya. Akala pa niya ay nananaginip lang siya nang magising sa ibang lugar. Na kung hindi pa niya nakita na nag-aayos si Arya ng pagkain sa maliit nilang mesa, ay hindi niya maaalalang nasa office pa siya. Anong oras na? 12 noon. "Nag-order na ako ng lunch. Let's eat?" Aya pa nito sa kanya. Tumango naman siya at tumayo para saluhan nito. "I ordered soup for your hangover. Then these." Sabi nito habang pinaglalagay siya ng pagkain. Ako na. Pigil niya dahil halos ito na yung umaasikaso sa lahat ng kailangan niya. Pero inilingan lamang siya nito. "Let me, I know masakit niyang ulo mo so ako na." Kaya ko naman. Giit niya pero hindi na talaga siya pinayagan nito. Ito na ang nag-asikaso ng lahat na kailangan niya. Kahit naman may init siyang nararamdaman sa dibdib dahil sa ginagawa nito, ay mas pinili pa rin niyang pigilan. Ayaw niyang umasa na may posibilidad na magkaroon siya ng pag-asa dito. Ngunit lahat yon ay muli na namang nawala bigla nang sumulpot na naman si James sa opisina nila. Kausapin mo muna. Sabi niya kay Aryan saka tumayo mula sa kinauupuan niya. "Saan ka pupunta?" Lalabas lang saglit. Mag-usap na muna kayo. Sagot niya tsaka tuluyang lumabas ng opisina nila. Sa kabilang banda naman, hindi naman maiwasang makaramdam ng pagkadismaya ni Aryan sa sinabi ni Vito. Na imbis na kausapin niya si James tulad ng gusto nito, ay sinigawan niya pa ito at pinalayas. At nang maiwan na siyang mag-isa doon, ay kumalma siya at napaisip naman siya kung bakit ganun lang din ang reaksyon niya. Kung bakit tila nasaktan siya sa ginawa ni Vito. Sa pag-iisip niya ay napagtanto niya rin kung bakit siya ganun. Kung bakit ganun na lang siya masaktan sa ikinikilos nito. Kaya nang bumalik ito ay hindi na niya kinaya pa na pigilan ang nararamdaman niya at tila bulkan na bigla na lamang sumabog ang emosyon niya. "Yun lang yung reaksyon mo?" Bungad niya agad dito. Huh? What are you saying? "What am I saying, huh? What am I saying is, am I really the only one who feels it, Vito? Nag-a-assume lang ba talaga ako?" I don't know what you're talking about, Aryan. Calm down. "You don't know? Really? Alam mo na pinapaasa mo na ako sa mga ginagawa mo, sa pag-aalaga mo sa akin? O nag-assume lang talaga ako, ganun ba yon?" Sumbat niya. Natigilan naman ito bago humugot ng malalim na hininga. I'm just being kind, Aryan. Hindi ko gustong bigyan o isipan mo yun ng mali siya. Sagot nito na parang punyal na tumarak sa puso niya. "Being nice? I don't believe you. I know you feel the same way I'm feeling, Vito. Hindi ako naniniwala na nagiging mabait ka lang sa akin." That's how it is, Aryan. Please. "No! That's unacceptable. I won't believe you." Anya at bago pa man niya mapigilan ang sarili, ay lumapit na siya kay Vito para sana halikan nito. Ngunit agad din siya nitong pinigilan bago pa man niya ito magawa. Tila sampal naman yun sa kanya na halos manikip agad ang dibdib niya. Pakiramdam niya ay bumalik na naman ang lahat ng sakit na naramdaman niya nung niloko siya ni James. "Do you like me?" Aryan. "Yes or no, Vito? Do you like me?" Saad pa nito. Gusto niyang marinig mismo sa bibig ni Vito kung hindi siya nito gusto para naman mas matauhan pa siya at hindi na umasa. Titigil na siya para hindi na siya umasa at masaktan pa. Subalit imbis na sumagot, ay tumitig lamang ito sa kanya.
Stop. Please stop, Aryan. You don't have any idea how hard I'm trying to stay in my lane. Napailing naman siya. If you think you can't cross that line, then let me cross it for you. Sabi niya pa tsaka walang pasabing hinila ang kwelyo ng suot nitong polo para mapalapit sa kanya. At bago pa tuluyang mapayuko sa kanya si Vito, ay sinalubong niya na agad ang labi nito para mahalikan. Aryan, Pigil naman ito sa kanya habang hawak siya sa magkabila niyang balikat. Hindi na niya napigilan pa ang sariling mapaiyak dahil sa kilos nito. Vito, please! Pakiusap pa niya pero umiling lamang ito sa kanya. Pakiramdam niya naman ay bigla na lamang tumahimik ang buong paligid niya at tila nagkaroon din ng sariling buhay ang mga paa niya. Dahil kusa itong umatras papalayo kay Vito. Naiintindihan ko. Nagawa niya ring sabihin kahit na pakiramdam niya ay anumang segundo ay sasabog na lang ang puso niya sa sobrang sakit na nararamdaman niya doon. I'm sorry, Aryan. I don't mean... It's okay. Uuwi na muna ako. Bukas ko na lang itutuloy yung trabaho ko. Promise, bukas hindi na to mauulit. Aasta ako na parang walang nangyari. Putol niya sa sasabihin sana nito. Hindi na rin niya hinintay pa na makapagsalita pa ulit ito dahil mabilis na ang mga naging kilos niya para lang makaalis na doon. Para namang ulan na biglang bumuhos ang mga luha niya pagpasok niya pa lang sa loob ng sasakyan niya. At sa sobrang sakit ng nararamdaman niya ay napahagulgol na lamang siya. Hindi niya alam kung ano ang mali o problema sa kanya na lagi na lang mailap sa kanya ang pag-ibig. Wala naman siyang ibang gusto kundi ang magmahal at mahalin din. Samantala, para namang sinasakal ang puso ni Vito habang nakatanaw sa nakatalikod ng si Aryan. You can't, Vito. Just stay here. Bulong nito sa sarili. Just stay... Shit! Bulalas niya tsaka mabilis na tumakbo palabas para sundan ito. Hindi niya na kayang magtiis pa. Wala na siyang pakialam kung ano man yung sasabihin sa kanya ni Emmet o ng daddy ni Aryan. Wala na rin siyang pakialam kung kulang na kulang pa siya. Gagawin na lang niya ang lahat para maging sapat din sa pagmamahal ni Aryan sa hinaharap. Hindi na niya naabutan pang elevator na sinasakyan nito kaya gumamit siya ng hagdan mula sa top floor ng building hanggang sa parking lot. Nakahinga naman siya ng maluwag nang maabutan niya pa itong nasa loob ng kotse nito. Ngunit parang piniga ang puso niya nang makitang umiiyak ito sa loob nun. I'm sorry. Bungad niya pagkatapos buksan ang pinto ng kotse ni Aryan. Dahil sa gulat ay hindi naman ito nakaimik. Kahit pa nang buhatin niya ito palabas doon at muling ipinasok sa loob ng office nila. Kahit pa nang ipatong niya ito sa ibabaw ng lamesa niya para doon makaupo. I'm sorry. Ulit pa niya. Nakatanggap naman agad siya ng hampas ng balikat mula kay Aryan. I don't need your sorry. Hindi ko kailangan ng awa mo. Malungkot na lamang siyang ngumiti habang marahang pinupunasan ng mga luha nito. Why can't you love me? Umiiyak pa rin na tanong ni Aryan sa kanya. I love you. Sagot niya. You love me but you rejected me? Dahil nandyan yung ex mo, iniisip ko na anumang oras pwede mo siyang balikan. I won't do that. Ikaw na yung gusto ko, Vito. Ano pa ang iniisip mo sa visit na James na yon? Umiiling na sagot nito. Now I know that. I'm so sorry, baby. Pinaiyak mo pa ako. Nakanguso na hikbi pa nito. I'm so sorry. Pangako, una at huli na ito. Siguraduhin mo lang. I promise. Mahal kita, Aryan. Pangako ko na magiging mabuti ako para sa'yo. Magiging matapat. At sa'yo lang lagi ang tingin ng puso ko. Hindi mo kailangan mag-alala na baka iwan kita dahil hindi ko gagawin yon. Pangako naman niya. Muli na namang napahagulgol si Aryan, ngunit hindi na yon dahil sa nasasaktan nito, ngunit dahil sa kaligayahan. Mahal din kita, Vito. Saad pa nito tsaka yumakap ng mahigpit sa kanya. Sa puntong yon ay wala na siyang pakialam kung anong hirap man ang pagdadaanan niya bilang kapalit ng pagmamahal niya kay Aryan. Handa siyang sumugal at siguraduhin na sa huli ay mananalo din siya. Drink this. Anya habang inaabutan ng isang basong tubig si Aryan. Nasa loob na ulit sila ng office at kumalma na rin ito sa pag-iyak. Tinanggap naman yun ni Aryan at habang umiinom ay hindi siya nilubayan ng tingin nito. Tila ba takot ito na bigla na lamang siyang maglaho sa harapan nito. Hindi ako mawawala, Aryan. Dito lang ako sa tabi mo. Tila nahiya naman ito at agad na nag-iwas ng tingin sa kanya habang namumula ang pisngi. Lalo siyang napangiti at hindi na napigilan pa ang kanyang sarili. Nasunggaban ito ng halik na agad namang tinugunan ni Aryan.
Pakiramdam niya sa mga puntong yon ay wala na siyang mahihiling pang iba. Na sa tagal niyang tiniis ang sarili niya at pinigilan ang nararamdaman ay sa wakas, naging malaya na rin siya. I love you. Bulong niya pagkatapos ng halikan nila. I love you too. Tila lasing na sagot naman nito tsaka sumandal sa kanyang dibdib. Hinayaan niya lang ito at niyaka pa. Nasa ganong sitwasyon sila ng ilang minuto bago sila muling naghiwalay. Magtrabaho na tayo. Baka hindi ko mapigilan yung sarili ko. At mahalikan na naman kita. Sabi niya. Ayos lang naman sa akin. Wala tayong matatapos na trabaho, Aryan. Di ituloy na lang natin bukas yung trabaho. Aryan. Suway niya pero nginitian lang siya nito ng malambing. Yes, baby. Sagot pa nito na nagpakilabot sa likod niya. Napailing na lamang siya na pilit kinokontrol ang sariling emosyon. Ngunit sadyang mahirap itong gawin kaya wala siyang nagawa kundi ang magpatay sa panunokso ni Aryan sa kanya. Hinawakan niya ito sa batok tsaka muling sinunggaban ng halik sa labi. At sa pagkakataon na yun na hindi na siya nagpigil pa, hinalikan niya ito ng mapanghanap at agresibo. Hindi mo alam kung gaano ko kasabik sa'yo, Aryan. Ang tagal kong nagpigil. Pwede ka nang hindi magpigil ngayon, baby. Pwede mo na lahat gawin. Sagot nito na lalo lang bumaliw sa kanya. Samantala, hindi naman maipaliwanag ni Aryan ang nararamdaman niya. Ngunit isa lang ang sigurado siya. Gustong-gusto niya ang nangyayari. Gustong-gusto niya ang pakiramdam ng mainit na palad ni Vito sa balat niya. Mahal na mahal kita. Bulong pa nito sa kanya. Mahal na mahal din kita. Muli na naman silang naghalikan ng agresibo. Napadaing naman si Aryan na kinatuwa ni Vito. I want more, Vito. Please give me more. Are you sure? Yes, very certain. Sagot niya. Inip naman siyang hinintay na umaksyon nito kaya siya na mismo ang gumawa nun. Marahan niya itong tinulak hanggang sa makaupo na ito sa swivel chair nito tsaka siya kumandong sa mga hita nito. Ang bagal mo? Aryan. Ayaw mo ba ng ganito? Tanong niya pa habang pinapaulanan ng maliliit na halik ang leeg nito. Gusto. Hirap na tugon naman ito. Nagulat naman siya nang bigla na lamang itong tumayo. Habang karga-karga siya, wag dito. Sabi pa nito tsaka siya ibinaba at bago pa man siya makabawi ay hinila na siya nito palabas ng opisina nila, pasakay ng elevator. Muli naman siya nitong hinalikan pagsara ng pintuan ng elevator hanggang sa makababa sila sa parking lot. Saan tayo pupunta? Sa kondo ko. Sa kondo mo? Yes. Malapit lang naman yun dito. Sagot pa nito tsaka pinaandar ang sasakyan. Nagulat naman siya nang 2 likulang ay pumasok na uli sila sa parking lot ng isang condo building. Ganito kalapit yung condo mo sa office? Yeah. Para mas convenient. Sagot nito tsaka siya inalalayan pababa ng sasakyan at muling hinila papasok ng elevator. Ang layo nito sa bahay, Vito. Ang layo ng bahay namin pero hinahatid mo pa rin ako noon. Wala namang kaso yun sa akin. Anito at bumukas na muli ang elevator at nagmamadali na siya nitong hinila hanggang sa makapasok sila sa loob ng isang unit doon. Pagdating sa loob, ay agad din siya nitong sinunggaban na hindi niya tinutulan. Nagpadala na siya sa kung ano man ang gusto nitong gawin sa kanya. Dahil yun din naman yung gusto niya. Let's get married, baby. Biglang bulong ni Vito sa kanya sa kalagitnaan ng ginagawa nila. Ha? I want to marry you, Aryan. Please say yes. Hindi pa tayo nag-iisang araw, Vito. Kailangan pa ba nating patagalin bago tayo magpakasal? Ganun naman dapat, diba? Sagot niya. Hindi ka pa ba handa? Ikaw, handa ka na ba? Tanong nito pabalik. Masyado siyang nabibigla sa mga tanong ni Vito na hindi na niya alam kung paano niya yung sasagutin. Handang-handa na. Kaya kung gusto mo nang magpakasal ay sabihin mo lang sa akin dahil kakausapin ko agad yung mga magulang mo para magpaalam. Napaisip naman siya. Hindi siya makapaniwala na ganun lang kadali at kabilis para kay Vito na ayain siya ng kasal. Na kahit ilang oras pa lang sila ay handa na agad itong pakasalan siya. Pwede natin siyang kausapin bukas? Sagot niya nang mapagtanto na wala naman siyang dapat ipagpaliwanag sa isip niya. Na alam niyang wala siyang dapat ikatakot kay Vito. Magpaalam na tayo sa parents mo bukas. Dagdag niya pa. At yun nga ang ginawa nila pagsapit ng kinabukasan. At kahit pa nagulat ang pamilya, lalo na ang daddy niya ay hindi na rin pa ito tumutol. Sa kasal na gusto nilang gawin. Hindi na rin siya nahirapan pa na ipakilala si Vito sa mga ito dahil gustong-gusto agad nila ito kahit unang beses pa lang na nagtagpo ang pamilya niya at si Vito. Ngunit kung akala niya ay ayos na ang lahat,
na wala na siyang dapat pang isipin, kundi ang magiging kasal nilang dalawa ay nagkakamali siya. Dahil kung kailan nakalimutan na naman niya si James ay tsaka na naman ito sumulpot. Hindi mo ba talaga ako titigilan, James? Iritado niyang tugon. Gusto lang naman kitang makausap, Aryan. Please, bigyan mo ko ng oras. Ayaw kitang makausap kaya please lang umalis ka na, no! Hindi ako aalis hanggat hindi kita nakakausap. Aryan, please forgive me. Hindi ko naman ginusto yon. Hindi ko sinasadya. Patawarin mo na ako. Promise hindi na mauulit. Magpapakabait na rin ako. Wala akong pakialam sa'yo, James. Umalis ka na. Sagot niya at akmang iiwan na ito nang harangan siya nito. Ano ba? Pakinggan mo naman kasi ako. Ang hirap mo naman kausapin, Aryan. Nagsusorry na nga yung tao. Singhal pa nito sa kanya. Napaatras naman siya at nakaramdam ng takot. Ngunit agad din yung nawala at kumalma siya nang maramdaman ang marahang paglapat ng kamay ni Vito sa bewang niya at marahang paghila nito sa kanya papalapit sa katawan nito. What's happening here? Seryosong tanong pa ni Vito kay James. Kinakausap ko lang si Aryan. Sagot naman ni James. Kinakausap. Kung ganon, bakit mukhang takot yung misis ko? Anong ginawa mo sa kanya? Misis? I'm married to him. He's my husband. Sagot niya na. Victorious Gomez. Pakilala naman ni Vito sa sarili sabay lahad ng kamay kay James. James Vargas. Mahinang tugon naman nito tsaka inabot ang kamay kay Vito. Hindi naman na niya hinayaan pa na makapag-usap ang dalawa at agad niya nang hinila paalis doon si Vito. Alam niyang naibalik na nito ang perang ninakaw nito sa kanya kaya wala na siyang nakikita pang dahilan para lumapit ulit ito sa kanya. Ganun pa man ay wala na siyang pakialam pa doon. Masaya na siya para balikan pa niya ang nakaraan. Pagpasok naman nila sa loob ng opisina ay agad siyang hinila ni Vito sa sofa at agad na pinaulanan ng halik sa leeg. Mrs. ha? You called me your husband, so we're quits. Bulong pa nito sa kanya. Yun naman talaga yung totoo. 1 linggo na lang ay kakasal na tayo. Sagot niya pa habang nakatanaw sa engagement ring na suot-suot niya. You're right. And your husband wants to go home now to do a very important thing inside our room. Uuwi pa tayo? Hindi naman nila tayo mahuhuli kung dito tayo, diba? Hindi. Pero ayokong magbaka sakali. Sagot nito tsaka siya hinila patayo. Umuwi na lang tayo para mapanatag ako. Hindi naman na siya nagreklamo pa at nagpatangay na lang dito. Nang mga sumunod na araw naman ay naging abala na sila sa pag-aasikaso ng kasal nila. At dahil pareho nilang gusto ang simpleng kasal lang ay naging madali lang ang pag-aasikaso nila noon. Pinili rin nilang sa bahagi ng resort nila na natapos idaos ang resepsyon ng kasal nila. Lalo na't bilang lang yung mga bisita nila. Mga bisita na may ambag lang sa pagsasama nilang dalawa. Talagang tinali mo na agad Dinig niyang pang-aasar ni Emmet kay Vito. Nakangiting napailing naman ng asawa niya. Thanks for the advice. Advice? Anong advice? Singit niya. I told him I would rather have him as my in-law than your ass ex-boyfriend. Sagot ni Emmet. Sinabi niya yon? Kailan? The night before our confession. Bulong pa sa kanya ni Vito, sapat para siya lang yung makarinig. Agad naman siyang pinamulahan nang maalala ang nangyari sa araw na yon. Before that day? Yes, we were drinking when he suddenly said that. Anong pinagbubulong-bulungan niyo diyang mag-asawa, ha? Iritadong singit ni Emmet. Secret! Nakangising sagot naman niya. Masaya siyang malaman na suportado siya ng pinsan niya na pagkatapos ng mga maling desisyon niya, na tinutulan nito ay nagtiwala pa rin ito at tinulungan din siya na makuha ang kaligayahan na nararanasan niya sa mga oras na yon. Thank you, Emmet. Sabi niya dito. Napangiti naman sa kanya si Emmet saka siya niyakap. I'm so happy for you, Aryan. You deserve all the happiness and love he's giving you. And I'm sure you won't be in pain with him. Bulong pa nito sa kanya. I know. Confident naman na sagot niya. Alam na alam niyang hindi siya masasaktan kay Vito, na hindi siya malulungkot at iiyak. Alam niya rin na walang katumbas na kahit anong halaga ang pagmamahal nito para sa kanya. Alam na alam niyang hindi siya nito ipagpapalit sa kahit na ano at sa kahit na kanino. Ngayon ay masasabi niyang nagpapasalamat siya na nasaktan siya noon dahil kung hindi yun nangyari ay hindi siya matututo na hindi lahat ng lagi niyang nakikita ay totoo. Hindi niya rin malalaman na ang tunay na pagmamahal ay hindi nababayaran at napapalitan at lalong hindi nawawala ng basta-basta. Dahil ang tunay na pag-ibig ay panghabang buhay. Ano man ang dumaang pagsubok ay titindig ito ng matuwid at matibay. The deepest wounds don't come from enemies.
They come from the people you trusted enough to show your genuine self. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Aryan at ni Vito. Naway kayo po ay kinilig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. At of course, huwag kakalimutang mag-like, mag-follow, and subscribe dito sa ating channel para naman lagi kayong updated sa mga bago nating uploads. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre, dito pa rin po yan sa inyong inaabangang mga kwento ni Miss J.